dakilang pangalan aming Panginoong Hesus na makapangyarihang Diyos. Amen and amen. Ayan. Okay, mga kapatid. So we can type amen sa ating mga grupo kung nasundan nyo lang si Preacher Donna. Ayan. Amen, Brother Garrett, Sister Jocelyn. Ayan, Brother Golden, Brother Exxon, Brother Jovan, Brother Zell. Ayan, Sister Perlita, Brother Norbel, Sister Jessie, Sister Lani, Sister Ami. Ayan, welcome and amen mga kapatid. So ngayong gabi, kagaya nga po ng aking sinabi, hindi lang po ito simpleng fellowship, no? Bagkus pag-aaralan natin po yung hiwaga patungkol sa pagbabalik ng Diyos. So ngayon mga kapatid, bilang isang mananampalataya ng Panginoong Yesus mga kapatid, ano po ba yung pinaka pangarap natin bilang mananampalataya ng Diyos? No? Ano po ba yung pinakadakilang pangarap natin bilang mananampalataya ng Diyos? Letter A, Preacher, gusto kong maging mayaman. Letter B, Preacher, gusto kong maging sikat na tao. Or letter C, Preacher, gusto kong makapasok sa kaharian ng Diyos. Okay, we can type down mga kapatid. I-send nyo yung sagot nyo, wag sa group. Kasi alam nyo ba, nasa 30 groups tayo ngayon. So hindi ko makita yung inyong mga sagot sa grupo. Matatabunan mga kapatid. Kaya po, maaari nyong i-click itong messenger link ni Preacher Donna May at dito kayo po sumagot mga kapatid para mas madali ko pong makita yung inyong mga sagot. Okay? So dito po sa messenger link ni Preacher Donna po mga kapatid. Ayan, isi-send ko ha. Isi-send ko sa grupo nyo yung aking mga messenger link and also din dyan sa group ni Preacher Jenny. Okay po? So isi-send namin dyan po mga kapatid and makikita na namin po yung inyong mga kasagutan. So sige. Go kasi lahat tayo naniniwala sa Panginoon. Lahat tayo may dahilan. Bakit tayo naniniwala? May hinahangad tayo. Diba? Sa paniniwala sa Panginoon po. So ngayon, ano ba yung dakilang inaasam natin po sa paniniwala sa Diyos? Maging mayaman, maging sikat na tao, or makapasok sa kanyang kaharian. Wow! Sister Liling, letter C. Ayan. Okay. Sister Nida, gusto kong makasama ang Diyos. Amen. Okay. Brother Mac Angel, letter C. Brother Ganit, letter C. Wow! Sister Ligaya, Sister Mary Jean, makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Mga kapatid, so dyan ha, sa grupo po ni Preacher Jenny. Now we can type our answer po. So tama mga kapatid. Lahat tayo, inaasam natin lahat po na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, so ngayon po mga kapatid, paano tayo po makakapasok sa kaharian ng Diyos? Ano kaya yung susi, Preacher, para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos, mga kapatid? Letter A, basta maniwala ka lang sa Diyos at magdasal, makakapasok ka sa kanyang kaharian. Or letter B, kapag palagi tayong nagsisimba, makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Or letter C, tanging ang mga nakasalubong lamang sa second coming ng Panginoong Yesus makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay, so ano yung sagot natin dito? Mga kapatid, kasi diba sabi nyo, Preacher, lahat kami gusto makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero ang tanong, paano? Ano yung dapat nating gawin? Ayan. Okay po mga kapatid. Okay, isi-send ko po ha. Isi-send ko din personally po mga kapatid para i-click nyo po yung aking messenger link at dyan kayo po sumagot. Paano kaya po tayo mga kapatid ko makakapasok sa kaharian ng Diyos? Basta tayo ba'y naniniwala, makakapasok na? Basta tayo ba ay nananalangin, nagsisimba, makakapasok na? O kailangan nating masalubong ang second coming ni God? Okay, ano yung sagot natin po? Wow, sabi ni Brother Luloy, ni Sister Ligaya, letter C,
and sisters, ano ba yung makukuha natin kung masasalubong natin siya sa kanyang pagbabalik? Okay, so makinig tayo ha ng mabuti. Alam nyo ba mga kapatid na may ipinangako ang Diyos? Kagaya ng kanyang sinabi po sa John 14 verse 2 to 3, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may ipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. At sinabi po sa Pahayag 21 verse 4, at papahirin niya ang luha ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay na nauna ay naparam na. Amen! Mga kapatid, type nga tayo ng amen. Okay, so dito ipinangako pala ng ating Panginoong Hesus na siya ay babalik upang dalhin tayo sa isang maluwalhating buhay sa kanyang kaharian. So sa pamamagitan mga kapatid, lamang ng pagsalubong sa Panginoon, tayo ay malilinis ng Diyos, makakapasok sa kaharian ng langit at matatamasa ang magandang buhay na wala ng pasakit, wala ng kalungkutan, wala ng kamatayan. So ngayon po, dahil ito pala yung makakamit natin sa pagsalubong sa pagbabalik ng Diyos, kailangan nating malaman, paano ba babalik ang Diyos sa huling mga araw, preacher? Ano ba yung mga palatandaan ng pagbabalik ng Diyos? Mga kapatid, ayan, meron po ba kayong idea ano yung palatandaan ng pagbabalik ng Diyos? Okay, so alamin natin. Sa katunayan po mga kapatid, 2,000 taon na yung nakalilipas, ang ating Panginoong Yesus mismo po ay nagpropesiya. No? Ano yung senyales kapag siya ay bumalik na? Sinabi niya po sa Mateo 24 verse 6 to 8, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari tapos hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Amen. Mga kapatid, so ngayon, ang tanong ko po, my dear brothers and sisters, nagaganap na po ba ito ngayon? Yes. Nagaganap na po ba itong giyera, lindol, salot, mga kapatid, no? Gutom. Ayan, nangyayari na po ba ito ngayon sa kasalukuyan? Yes or no? Yes. Ayan, sabi ni Brother Loloy, oo po. No? Sabi ni Brother Romeo, Brother Aquino, Sister Jocelyn, Brother Algani ba ito or Sister? Opo. Diba? Nanonood tayo ng balita ngayon mga kapatid. Ano yung palagi nating nakikita? Diba? Sa Manila, malaking parte po mga kapatid yung baha. Ilang araw po, lunod ang baha ng iba't ibang lugar. May ilang lugar sa ating, mga kapatid, sa ating bansa po na yung palayan ay ubos lahat yung tanim. Sa ibang lugar po mga kapatid, yung Cambodia ngayon at yung Thailand. Ngayon mga kapatid, ay nagkakaroon naman ng pagsiklab ng gyera. Meron pang Russia, meron pang Ukraine. At sa Alaska, nagkaroon ng 7.2 na lindol at sa iba't ibang lugar, nagkaroon ng pagputok ng bulkan. Diba? So makikita natin mga kapatid na hindi ito karaniwan na pangyayari. Pagkos ito na mga sakunang nagaganap ngayon ay mga senyales, mga palatandaan po ng pagbabalik ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, tayo pala ngayon ay nasa mga huling araw na. Ibig sabihin, panahon na, my dear brothers and sisters, sa pagbabalik ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kasi lahat ng prophecy ng pagbabalik ng Diyos ay natupad na. So, ibig sabihin, tayo ay nasa mga huling araw na. Agree ba kayo doon, mga kapatid?
No? Agree ba kayo na tayo ay nasa mga huling araw na ngayon? Okay. So ngayon po, my dear brothers and sisters, ang tanong ko po mga kapatid, dahil ang Diyos ay malapit nang bumalik. Kung gayon mga kapatid, alam niyo na po ba kung paano mismo darating ang Panginoon sa huling mga araw? Paano natin siya dapat salubungin sa kanyang pagbabalik? Naku, baka yung iba sa atin ay magsasabi, naku preacher, hindi yan isang bagay na dapat nating alalahanin. Darating ang Panginoon kapag siya ay dapat na dumating. So sa anong paraan man yung kanyang piliin. Ngunit mga kapatid, alam nyo ba na binanggit ng Biblia po ang patungkol sa parabola ng matatalinong dalaga at mga mangmang na dalaga? Narinig nyo na po ba yung kwento mga kapatid ng matatalinong dalaga at mga mangmang na dalaga? Ayan, sino yung familiar po sa kwentong ito sa Biblia? No? Yung pagsalubong po, mga kapatid, sa pagbabalik ng Diyos ay may dalawang uri daw ng mga tao. Yung matatalinong dalaga at mangmang na dalaga. Okay? So, ang kwento nito po, mga kapatid, sa Bible, background lang. So, itong 10 berhen na ito, alam nila lahat na darating po yung bisita. So, yung bisita, sumisimbolo ito sa pagbabalik ng Diyos, pero iba-iba sila ng paghahanda. Yung 5 matatalinong mga kapatid, sila po ay naghanda ng ilawan patungo po sa kasalan. Pero yung mangmang mga kapatid, nagdala sila ng ilawan pero hindi sila nagdala ng extra na gasera. Extra na lana po mga kapatid, oil, no? So, ibig sabihin, nung naubusan sila po ng lana, humingi sila sa mga matatalino, pero hindi sila nabigyan. Okay. So, ano po yung ating naunawaan dito, my dear brothers and sisters? So, sa pagsalubong at pagbabalik pala ng Diyos sa huling mga araw, mayroon ding dalawang uri ng mga tao. Yung mga matatalinong tao, mga kapatid, at mga mangmang na tao, hindi ito yung patungkol po sa pagiging nakatapos ka ng pag-aaral or professional, hindi ganoon. But ito ay patungkol sa paghahanda. So yung mga matatalinong tao, mga kapatid, sila yung mayroong paghahanda sa pagbabalik ng Diyos, aktibong naghahanap, aktibong nagsisiyasat, aktibong nakikinig ng bagong kaliwanagan. Pero itong mga mangmang, mga kapatid, sila'y pasibo. No? Hindi sila naghahanap, hindi sila nagsasaliksik. So ngayon, kapag sinabi natin po na naghanda ng langis ang matatalinong dalaga, ano yung tinutukoy nito? No? Sinabi dito po, my dear brothers and sisters, sa Mateo, ayan no, sa Mateo 7, verse 7 to 8, ang humahanap ay nakakasumpong at ang tumutok-tok ay pinagbubuksan. Ayan, no? Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. At ang humahanap ay nakakasumpong. At ang tumutuktok ay binubuksan. So ang matatalinong dalaga ay hindi basta-basta na nakaupo lang ng pasibo na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Aktibo silang naghahanap at inihahanda po yung kanilang sarili sa pagdating ng Diyos. Ngunit, yung mga mangmang mga kapatid, sila'y malamig, matigas yung ulo, kumakapit sa kanilang sariling kuro-kuro at imahinasyon. At hindi sila nagsasaliksik or sinisikap na maunawaan ang katotohanan. Kaya, mga kapatid, sa huli na palampas nila ang pagsalubong sa pagbabalik ng Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, ano yung gusto nyo na maging nais, my dear brothers and sisters? Gusto nyo ba na maging isang mangmang na dalag? Mangmang na dalaga na naghihintay lang kung kailan babalik ang Panginoon na walang ginagawa.
or sa pagbabalik ng Diyos, o gusto niyo pong maging matalinong dalaga po? Anong uri kaya ng tatalinong dalaga na kailangan kang rin na marinig ang tinig ng Diyos at aktibong maghanap? Okay po. So alin sa dalawang ito tayo mga kapatid? Yung mangmang or matatalino? Gusto ba natin yung mangmang na hindi naghahanda? Or nais natin po yung maging matalino na aktibong naghahanda, nagsisiyasat at humahanap mga kapatid? Okay, sabi ni Sister Joyce, matalino. Amen. Okay, at yung iba po, isend nyo yung sagot nyo sa messenger link po namin. Dito sa messenger link ko po mga kapatid. Wow! Sabi ni Sister Ligaya, matalino. How about yung iba po mga kapatid? Amen. Sister Tess, Brother Algani, Brother Jong, Brother Golden. Ayan, Sister Julian. Okay. Brother Dongray, Sister Perlita, Brother Benevito. Wow! Amen. Mga kapatid, no? Sister Victoria, Sister Imelda. Amen. Okay? So lahat tayo po mga kapatid, nais natin lahat na maging matalinong dalaga. Kaya paano tayo po maging matalinong dalaga? Kailangan nating seryosohin yung pagdalo sa ating pagtitipon. Bakit mga kapatid? Kasi hindi lang po ito ordinaryong pag-aaral sa Biblia. Tandaan, pinag-uusapan natin ngayon po ang isang bagay na napakahalaga. At ito ay walang iba po ang pagbabalik ng Panginoon. Nakaugnay ito mga kapatid sa kung tunay ba natin siyang masasalubong at kung magkakaroon po ba tayo ng magandang destinasyon. So kung gusto mong makaligtas mga kapatid sa malalaking kalamidad at gusto mo ring maging isang matalinong dalaga at makapaghanda ng iyong langis at masalubong ang pagbabalik ng Panginoong Yesus at magkaroon ng magandang destinasyon, kung gayon mga kapatid, ang paksa ngayong gabi ay napakahalaga para sa bawat isa sa atin. Kaya po nawa yung panalangin ni Preacher Jenny at ni Preacher Donna, seryosohin natin ito. Mga kapatid, hanapin natin ang katotohanan ng may bukas na puso. Okay po, my dear brothers and sisters. So ngayon po mga kapatid, dahil naunawaan na natin na napakahalaga po na masalubong yung pagbabalik ng Diyos, ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, paano kaya babalik ang Diyos po, my dear brothers and sisters, sa huling mga araw? Meron po ba kayong idea mga kapatid? Paano kaya babalik ang Panginoon sa huling mga araw? Alam niyo po ba mga kapatid na naniniwala po ang buong mundo ng relihiyon na ang ikalawang pagparito ng Panginoong Yesus po ay ang kanyang muling nabuhay na espiritual na katawan na dumarating sa isang ulap. At ang eksenang iyon mga kapatid ay tiyak na isang magiging napakagandang tanawin sapagkat ang mga anghel ay umiihip ng trompeta sa puting ulap at ito'y umuungol at libo-libong grupo po yung nagmamarcha. Isa itong tanawin mga kapatid na nanginginig ang langit at ang lupa at ang lahat ay magagalak at matutuwa. So ngayon po, my dear brothers and sisters, narinig nyo na din po ba ito? Na sa pagbabalik ng Diyos, magpapakita daw siya sakay sa puting ulap. Mga kapatid? Na? Okay, so sige nga, tignan ko nga po, baka meron pa din kayong ibang paraan, no? Ng pagbabalik ng Panginoon. Oo, kasi iba-iba kasi tayo po mga kapatid ng kinalakhan, di ba? Iba-iba po yung pinanggalingan natin, iba-iba rin po yung naituro sa atin hinggil sa pagbabalik ng Diyos. So gusto ko din po mga kapatid na kayo po ay mas makilala pa. Now, alamin natin po kung paano ba babalik ang Diyos sa huling mga araw. So huwag kayong mahiya ha, huwag din kayong matakot po na magsagot kasi lahat ng sagot natin ay tama. Okay, walang maling sagot dito po mga kapatid kasi sabay tayong natututo. So huwag kayong matakot ha na magbahagi ng inyong sagot, my dear brothers and sisters, and huwag kayong mahiya din kay Preacher Donna. Okay? So lahat po tayo freely share lang. Okay. So ngayon mga kapatid, paano sa palagay mo dapat dumating ang Panginoon
siya ng lahat. Letter B, darating lamang ang Panginoon gaya ng magnanakaw sa gabi. Or letter C, sa palagay ko ay hindi ito kasing simple ng iniisip ng tao. Marahil ay darating muna siya ng palihim sa katawang tao at pagkatapos ay magpapakita siyang muli sa puting ulap. Or letter D, hindi ako sigurado. Okay? So isend nyo yung sagot nyo mga kapatid, wag sa group ha. Mga kapatid, kasi marami tayo sa grupo. Hindi ko makita yung sagot nyo sa group, pero kung i-message nyo ako privately doon, makikita ako kaagad yung sagot nyo. Katulad ng sinabi ni Brother Esco, darating daw na gaya ng magnanakaw. Sabi ni Sister Liling, letter C. Brother Exxon, A. Sister Nida, B. Ayan, Sister Jessie, C. Okay po, abot yung iba po mga kapatid. Ano yung palagay nyo? Sa anong paraan babalik ang Diyos sa huling mga araw? Okay? Okay, Brother Algani, letter B. Brother Crisanto, letter C. Okay, Sister Emelda, Brother Dong, Brother Luloy, ayan. Letter B. And also po, mga kapatid, yung iba po, ano yung sagot natin po, my dear brothers and sisters? Ayan, no? So, iba-iba po tayo ng mga kasagutan dito, ha? Mga kapatid. Pero, alamin natin po dito yung tamang sagot. Okay po, mga kapatid. Sa katunayan, marami talaga sa atin po yung naniniwala, no? Na sa pagbabalik ng Diyos sa huling mga araw ay magpapakita siya sakay sa puting ulap. Kasi sinabi ito po mga kapatid sa Pahayag 1 verse 7. Narito, siya'y pumaparitong nasasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. So, di ba mga kapatid, iniisip natin na kapag magpapakita ang Diyos sakay sa puting ulap, ito ay masayang tanawin. Ito ay napakagandang tanawin. Pero, kung titignan natin maigi po mga kapatid, bakit sinabi po dito na magsisitaghoy? No? Magsisitaghoy. Alam niyo po ba kung ano yung ibig sabihin po mga kapatid ng magsisitaghoy? My dear brothers and sisters, no? Ang ibig sabihin po nito mga kapatid, magsisitangis. So bakit kaya magsisitangis ang mga tao kapag nakita nila ang Panginoon na dumarating sa isang ulap? Alam niyo po ba yung salitang magsisitangis mga kapatid? Hindi yan tears of joy ha. Baka iisipin nyo, preacher, syempre magsisitangis kasi tears of joy. Hindi po mga kapatid. Kapag sinasabi nating magsisitaghoy, magsisitangis mga kapatid, ibig sabihin, iiyak yung mga tao, magdadalamhati mga kapatid. Ito ay puno ng pagsisisi, puno ng panghihinayang mga kapatid. Para kang namatayan nito po ng isang napakamahal mo sa buhay. Diba? Isipin niyo po, ano yung magiging reaksyon mo kapag nawala yung pinakamahal mo sa iyong buhay. Diba? Napakasakit. Para kang mga kapatid, para ka ring namatay. So ganoon pala po yung tagpong iyon. Kapag makikita natin ang Diyos sakay sa puting ulap. Amen. My dear brothers and sisters, ngayon po mga kapatid, makikita natin na bakit kaya iiyak? Bakit kaya magsisitangis po yung mga tao kapag makita ang Diyos sakay sa puting ulap? Alam niyo mga kapatid, mayroong napakalaking hiwaga dito na dapat nating tuklasin kasi totoo naman, no? Babalik talaga ang Diyos po sakay sa puting ulap, matutupad ito. Ngunit, hindi ito po yung tanging paraan ng pagdating lamang po ng Panginoong Yesus. May hiwaga, mga kapatid, sa propesiya sa pagbabalik ng Diyos. Kasi diba sinabi natin, sa pagbabalik ng Diyos, tayo ay ililigtas. Dadalhin tayo po sa isang maluwalhating lugar.
So bakit sa araw ng kanyang pagbabalik, baliktad yung mangyayari? Magsisitangis yung mga tao. So makikita natin mga kapatid na may hiwaga patungkol sa pagbabalik ng Diyos. Sa katunayan, alam niyo ba, my dear brothers and sisters, na maliban sa propesiyang ito ng pagpapakita ng Diyos sakay sa puting ulap, ay mayroon din pong maraming mga iba't iba pang mga propesiya sa Biblia po patungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. No? So kung nais natin po, my dear brothers and sisters, na talagang masalubong yung pagbabalik ng Diyos sa huling mga araw, kaninong propesiya po dapat yung ating pakinggan? Oo, kasi maraming propesiya po yung salita po mga kapatid sa Biblia. May propesiya po yung mga pari at pastor. May propesiya po yung mga anghel at propeta. At may propesiya mismo po yung ating Panginoong Jesus. So ngayon po mga kapatid, kung nais talaga natin po na tumpak na masalubong ang pagbabalik ng Diyos, kaninong propesiya yung dapat nating pakinggan? Propesiya ba ng mga tao? Propesiya ba ng mga anghel? Or propesiya ng Panginoong Jesus mismo? O sige po, go, go, go. Ano yung sagot natin po? Kung nais talaga nating malaman yung eksaktong paraan ng pagbabalik ng Diyos sa huling mga araw, kaninong propesiya yung dapat nating siyasatin? Dapat nating pakinggan. Dapat nating alamin. Propesiya ng tao? Propesiya ng Panginoong Hesus? O propesiya ng mga anghel? Okay? Kaninong propesiya? Ayan. Amen. Sister Joyce, propesiya ng Panginoong Jesus. Ayan. Ayan. Brother PJ, Brother Joven, Brother Angelo, Brother Crisanto. Ayan. Welcome, brother. Sister Perlita. Okay. Very good, mga kapatid. Magaling. No? So, bakit po, mga kapatid, propesiya ng Panginoong Jesus? Kasi siya po yung babalik. No? Siya po yung nakakaalam po, mga kapatid, ng kanyang pagbabalik. So kung nais natin pong masalubong ang Diyos, syempre, my dear brothers and sisters, kailangan natin po na umasa mismo sa propesiya ng ating Panginoong Yesus. Kasi alam niyo po ba na yung kanyang pagbabalik sa huling mga araw ay isang napakalihim na pangyayari? Kagaya ng kanyang sinabi dito sa Mateo 24 verse 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon ay walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. So walang iba, no? Sa pagbabalik ng Diyos sa huling mga araw, ang Panginoong Yesus lamang din yung nakakaalam sa kanyang pagbabalik. Nakuha natin, my dear brothers and sisters. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung nais talaga natin po na malaman yung pagbabalik ng Diyos, kailangan nating pakinggan mismo yung mga propesiya na sinalaysay ng ating Panginoong Jesus. So, ngayon, gusto nyo bang marinig, mga kapatid, yung ibang mga propesiya po ng ating Panginoong Jesus? Gusto niyo bang marinig yung ibang mga propesiya pa ng Panginoong Yesus po? Oo or hindi? Naku, baka yung iba magsabi, naku, preacher, hindi na. Okay, Brother Benevito, oo. Okay po, so makinig tayo ng mabuti. Kasi pag hindi tayo makinig, naku, baka hindi nyo po maunawaan. So let's focus, mga kapatid. So basahin natin. Okay? So, tignan natin po, mga kapatid, ano ang mga propesiya na sinalaysay ng Panginoong Yesus. Sinabi niya sa Mateo 24 verse 27, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sa Lucas 17 verse 24 to 25, sapagkat gaya ng kidlat na pag-islap buhat sa isang panig ng silong ng langit ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit, gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapot kailangan mo na siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. At
Mateo 24:44, kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sa Mateo 24:37, at kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Amen. At sinabi sa Mateo 25:6, datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. At sa pahayag 3:3, kaya't kung hindi ka magpupuyat ay paririyan akong gaya ng magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong panahon ako paririyan sa iyo. At sinabi sa pahayag 16:15, narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. At sinabi sa pahayag 3:20, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung sino man ang duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Amen. So mula dito po mga kapatid sa mga propesiya na ating binasa. Yan, we can type amen po sa mga group para makita ni preacher na nasundan nyo lang yung pagbasa ko. Okay, we can type amen. Ayan, Sister Ligaya, Sister Jocelyn, Sister Mylene, Brother PJ, okay, Brother Norbel, Sister Perlita, Brother Benevito. Okay, amen po. So pagkatapos natin itong nabasa mga kapatid, tanong ko po sa inyo, nakita ba ninyo kahit saan sa binanggit na ang Panginoong Yesus ay darating sa mga ulap upang makita siya ng ating mga mata? May nakasulat ba dito? Diba mga kapatid? Wala. Ano yung napansin natin dito po, my dear brothers and sisters? Ano yung palaging inulit-ulit dito po mga kapatid na mga salita? Okay, tingnan natin yung highlight. Ano yung sinabi dito po mga kapatid? Paririto yung anak ng tao. Ang anak ng tao ay darating. Ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Amen. I-type nga natin, anak ng tao. Sige po, i-type natin po, anak ng tao. O ano pa yung napansin yung mga salita? Amen po dito, sabi din ni brother, gaya ng magnanakaw, brother Jong, tama po brother. Sige, type natin po, ano yung mga napansin natin, di ba? Anak ng tao, gaya ng magnanakaw. Itatakwil pa siya sa lahing ito, no? Naririnig ang kanyang tinig. So mula dito mga kapatid, sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan sa itaas, nalaman natin, no, na ang basihan pala mga kapatid sa pagbabalik at pagsalubong po ng ating Panginoon kapag maghihintay lamang tayo po batay lang sa isang propesiya sa kanyang pagdating, sakay sa puting ulap. Naku mga kapatid, mahihirapan tayo. Kung babaliwalain natin po yung ibang mga propesiya patungkol sa pagbabalik ng Panginoon, ito ay isang napakalaking pagkakamali. Sapagkat nakita natin, nabasa natin po na maraming mga propesiya pa po patungkol sa pagbabalik ng Panginoon ang nakatala sa Biblia. Diba? Binanggit na mga propesiya na ito po yung pagdating ng Panginoon tulad ng isang magnanakaw. Pagdating na gaya ng anak ng tao. Mga kapatid, no? Sinabi dito po na ang kanyang pagsasalita, kakatok pa siya sa ating pintuan. Itatakwil pa siya ng lahing ito. Diba po, my dear brothers and sisters, nakita ba ninyo? Babalik pa siya ng gaya ng magnanakaw, diba? Yung magnanakaw, nangangahulugan nito, tahimik, palihim. So, ang mga kasulatan ito, mga kapatid, hindi binagit dito yung pagdating ng Diyos sakay sa puting ulap. Sa makatwid, ang paraan ng pagdating ng Panginoon ay hindi lamang po ito isang paraan tulad ng ating iniisip. Lalo na po, ng ilang banal na kasulatang ito ay paulit-ulit na binigyang diin yung mahahalagang punto. Ano yung mahahalagang punto? Dumarating ang anak ng tao. Pagparito ng anak ng tao, pagdating na parang magnanakaw, naririnig ang tinig ng Diyos at daranas ng pagtatakwil. Diba? Mga kapatid,
kapatid. So ngayon, my dear brothers and sisters, pagnilayan po nating mabuti itong mga propesiyang ito. Kasi napakaraming beses, mga kapatid, no? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi